mga riders, habang wala pa po si MIUI 125 2024 version, balikan po muna natin itong 2023 version. Para sa akin, ito po ang nagpasikat ng mga scooter, itong mga MIU series. Kaya hindi ko po matiis na hindi balikan at review ulit. At napansin ko, may mga pagbabago po sa kanya. Unang-una yung kanyang decals. Doon po sa mga naunang na-review natin, wala rin naman po pagbabago sa kanyang dimension, sa kanyang specifications. Talagang mapapansin lang po natin yung design ng kanyang emblem, decals at iba pang sticker. Kagaya po dito, kulay pink po itong kanyang model name. Dito po nakalagay sa taas. At hindi natin masyadong pansin yung sticker po ng MIU dahil kulay black din po siya. Pero mas nagpa-elegant naman po sa kanyang forma. Okay, MIUI 125S. Alam naman natin pag S meron niyang stop and start system. Ito po yung isang features na nakakapagtipid ng gasolina pag ito po ay naka-activate. Ito po yan eh. Ayan, once na naka-activate po yan, pag tayo po ay napatraffic, halimbawa napatigil tayo ng 3 to 5 seconds, kung sana po magsha-shutdown yung ating engine para maiwasan po na paggamit ng gas in case po na tayo lang ay naka-stationary. Dito po sa right side ng kanyang front face, mapapansin natin yung kanyang stop and start system na specifications. And then dito po sa baba, yung kanya naman pong brand name na Yamaha, meron din pong lining ng kulay pink dito sa ilalim. And then yun lang po ang kanyang kulay na ginamit. Color combine lang po siya ng black at saka pink. Okay, ito yung kanyang pong emblem. Hindi natin pansin kasi kulay black din po siya. Mas maganda siguro kung ginawa ng silver ano po, o chrome. Another specs niya na i125S pala. Dito po sa model 2023 na MIUI 125, available po siya sa 5 kulay. Una po, meron siyang kulay yellow, magenta, itong matte black nga po, cyan metallic at saka matte blue. And then ang premium din po ng kanyang dating, lalo na dito ay pinuwesto yung kanyang emblem at saka yung kanyang model name. Ayan, sa gitna po MIU. And then naka carbon fiber finish na po yung kanyang pairings dito sa gitna. Combine nga po sa matte black. Yun lang po, sana nag-upgrade na ang MIU dahil 2024 na ngayon. Sana man lang ginawa na siyang LED ano po. Pero all bulb pa rin po siya dito sa kanyang turning signals at saka sa kanyang pinaka main headlight. Pero ito naman ho, kung in case na nahihinaan tayo sa kanyang ilaw, pwede tayo magpalit ng halogen bulb na kulay white para mas lumakas po siya. Taillight, stoplight and turning signals dito po sa rear, pare-pareho pa rin pong bulb. Dito naman po sa rear tire, may sukat po siya na 80 by 90 by 14. And then tube type pa rin po siya. So may interior po. Kaya ingat-ingat na lang po tayo sa mga pako-pako. And then made in Indonesia po ang IRC tire na to. And then plain na glossy black po ang kanyang mag wheels. Wala na siyang masyadong sticker na nakalagay. And then sa kanya naman pong rear suspension, naka unit swing po, single sided shock. And then naka drum po sa kanyang rear brake. And then 70 by 90 by 14 dito naman po sa front tire. Then single piston caliper na naka single disc. And then telescopic fork na front suspension. Pure analog naman po sa kanyang meter panel. Okay, dito po sa gitna. Although maganda naman po yung kanyang kulay na ginamit, para ka na rin naka digital. Okay, combined color po ng blue and white. Okay, ito po ang kanyang speedometer. Then sa gitna po yung metro ay odometer. And then dito po sa baba, yung kanya naman pong fuel indicator, turning signals, left and right, high beam, low beam sign, and then check engine sign, and then yung kanya naman pong stop and start system. And then switches and button, dito po sa left side, nandito po yung kanyang high beam, low beam, turning signals, left and right, and then turn off, and then yung kanya naman pong horn. And then dito po sa kabila, meron nga po siyang stop and start system, and then electric starter push button. Okay, dito po sa ignition, mapapansin natin yung kanyang dalawang malaking susi. Mapapansin po natin yung seat open. Ayun. Mamaya check natin yung kanyang U-box. So may kasama po siyang secured shutter key. And then meron pong dalawang pocket. Dito po sa right side medyo maliit, pang cellphone. And then dito po sa kabila, sa left side may malalim po siya, and then malapad yung kanyang pocket. And then ayan yung kanya naman pong utility hook. And then dito sa ilalim, wala na pong extra hook. And then average lang din po ang kanyang floorboard. At ang maganda ho rito, hindi ho dito nakalagay yung kanyang battery. Nasa loob po ng U-box. Kaya safe po ang ating battery. Mataas ang position. And then ang maganda po sa MIUI 125, hindi inaalis po yung kanyang kickstart. Okay, sa kanya naman pong side stand, meron po itong kill switch sensor. Kaya pag nakababa po yan, hindi tayo makakapag-start.
And then sa kanya naman pong center stand. Ayan. Average naman po yung kanyang bakal. Maganda rin po ang pagkakabuka. Okay, bago natin check yung kanyang U-box. Ang ganda po ng kanyang stock na seat cover. Ayan, two-tone po siya. Ayan, combine po ng black and gray. And then kulay white na stitches. Pulitong-pulito po ang pagkakagawa. Hindi naman siya patigas, hindi naman ganun kalambot yung kanyang foam. Then yung tabas niya, average lang din naman. Okay, check natin yung kanyang U-box. Okay, medyo malapad po siya pero kahit half face po, tingin ko hindi ho kakasya dito. Pwede nating ilagay lang dito yung ating mga kapote, motorcycle cover, saka ilan nating gamit, mga basic tools. Ayan, tama-tama po dito. And then nandito po sa under seats yung kanyang fuel tank. Kaya kailangan natin tumayo pag magpakarga po tayo. Mas maganda na rin po yun para makapag-stretching tayo pag nagpapagas. Okay, meron pong 4.2 liters na fuel tank capacity ang MIUI 125S. And then sa kanya naman pong fuel consumption, 46 kilometers per 1 liter. And then top speed po, umaabot po siya ng 100 to 110 kilometers per hour. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity at 110 ml naman po na gear oil capacity. And then tumitimbang po siya ng 94 kilos. Wet weight po yun. Ibig sabihin kasama na po yung gas at oil. And then meron po siyang minimum ground clearance na 135 mm and then 750 mm na seat height. So friendly talaga to sa mga hindi matatangkad natin ka-riders. Napakababa lang po ng kanyang seat height at ground clearance. Kaya hindi ko tayo mahihirapan. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, forced air cooled sa kanyang cooling system. Fuel injected naman po sa kanyang fuel supply system. 125cc displacement. Maximum horsepower of 7.0 kilowatts at 8,000 RPM. Maximum torque of 9.6 Nm at 5,500 RPM. Okay, para naman po sa presyo ng MIUI 125S. Cash price po niya, 83,900. Sa installment po, magda-down tayo ng 5,900 pesos. Sa isang taon po, ang kanyang hulog ay nasa 8,676. Sa dalawang taon po, 5,426 pesos monthly. At sa 36 months po, 4,343 monthly. Ayan po ang Yamaha MIUI 125 2023 version.